everybody, this is Danita Rose, and I would like to invite you to watch iRadio. I was asked the question earlier, what is my favorite Bible verse? And of course, marami akong favorites, pero the first thing that always comes to mind is Romans 8:28, which says, for all things work together for the good, for those who love Him and are called according to His purposes. And when I look back on my life, and I think about all my low points, and I come back to where I am today, naalala ko talaga yung faithfulness ng Panginoon na lahat ng masamang nangyari sa akin, yun pala, tinitesting ako ni Lord, dinidevelop niya yung aking character, na magkaroon ng mas maraming patience. And in fact, sometimes you have to think of life as a test, na kapag binibigyan ka ng trial, habang hindi ka pumapasa, paulit-ulit na lang. Pero pag napasa mo na, 'di ba? At you learn from that, and you develop your character, makaka-move on ka na sa next phase ng buhay mo. Para sa akin, lalo na nung naghiwalay kami ng first husband ko, medyo tinatanong ko sa sarili ko noon, bakit nangyari sa akin? Mapait naman ako, faithful naman ako, may mga puro ako. But now that I'm in a good place again and I'm happy again, hindi ko kung may choice ako ngayon, kung babalikan ko yung dati, I would say hindi ko pinagsisihan yung lahat ng pinagdaanan ko kasi gustong-gusto ko kung sino ako ngayon. Yung character ko, yung personality ko, di ba? And mas grateful ako ngayon sa lahat ng bagay. And if I had to go through all of those things para maging grateful, para maging masayahin ng ganito, edi go. So, kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, isipin mo, ano bang tinuturo sa iyo ng Panginoon na dapat mong aralin muna pa bago ka makapasa at mapunta sa next phase ng buhay. Yan lang po. Okay. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang kunahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanap pa, kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat
manguna, galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala, sayawan na para bang nagwawala. Syempre kanta hindi mawawala, palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ladies and gentlemen, please welcome two-time Tony Award-nominated Broadway star, Laura Osnes. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven.
Okay, thank you. Yan. Good morning, Metro Manila at magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Thursday. Friday naman dyan sa inyo and November 21, 2024. We have 34 days na lang at Pasko na. Imagine mo yan. Parang alin lang ngayon, nagbibilang lang tayo ng Valentine's Day, Semana Santa, Easter Sunday, gano'n ba? Tapos, eto, Pasko na. Bilis ng panahon talaga. Pasko na. Isang buwan mahigit na lang. 1 month Sinta and ko. 3 days, 4 days ago na lang. Gastusan na naman, sigurado na naman. Mamumulubi na naman si Popsi. Ayan, dahil maraming kakatok dyan sa pinto at mamamasko. Merry Christmas! Ayan na. Today mga kasama po natin, Pastor James E. Valdez. Nagpalit sila ni Pastora Maridette. Ngayon lang, linggo Only this week. may lakad siguro si Pastora. Si Pastel kasi ay meron siyang ng yung appointment. Yeah. Sa lalaki, pastor. Sa babae, anong tawag? Pastel. Pastel, correct. Oo. Yan ang tamang tawag sa babaeng pastora. Hindi pastor kasi Spanish yun eh. Pastor in English. Sa babae, pastel. Ayan. Si bumati ka na. Hello! Ayan, may bisita kami actually. Nandiyan si Jasmine. Yes, kasama natin si ngayon, Jasmine. Yeah. Magmi-meeting kami ngayon. Tungkol sa paano namin mapapayaman ng mga Pilipino. Ganon. Char. Okay, magandang. Are, katinabat ako. Magandang po tayo lahat. Do you like my curly hair? Ayan, Guru-guru yan, guru-guru. Guru-guru Buhok na hair. hindi sinusok. Ayan. Di ba mas maganda? Yeah. Guru. Kailan late ko, no? Halos hindi ako makita. Di ba tingnan mo, ayan, no? Kasi wala kang booster eh. Wala akong booster. Kailan naka-booster Dapat ka? nakataas akong ganyan. Yan, ganyan. Wala nga eh. Ayan mo, magpapagawa ko sa karpintero na yung booster para... Yes. O, pogi ka naman daw. TY. Maganda naman daw ako, pogi ka naman. Sino sabi? Siyempre, kasama mo maganda, kaya pogi ka na rin. Damay-damay na yun. Ganon. Yeah. Alam mo yan si Elaine, alam mo yan. Shout out dyan sa kanya. No? Unang-una sa listahan parati. Yan. Lagi yan. At masipag pang magtawag ng ating mga manonood dyan. Yeah. Lagi siya nagtatag. Kaya dahil dyan, bibigyan natin ng jacket at saka t-shirt yan. Sa size mo lang ha. Para sure na hindi magkakasya kay Kiko. Sponsor Kiko, grabe ka naman. Alam ko size niya ni Elaine. Kaya para sa kanya lang talaga. At saka may pangalan niya para donated talaga. Dedicated sa kanya talaga. Yeah. Donated. Uuwi si Jasmine. Kailan ba? Sa katapusan Katapusan. End of this month. So papadala ko sa kanya. Nangako ka na naman wala pa naman. Promise. Tandaan niyo pag si Popsi nangako, itaga mo sa bato yan. Taga mo talaga. Itaga mo yan. Itaga mo sa bato yan. Mangyayari. Ay, payuyip mo yung ang tawag doon? Wala akong sinabing hindi ko tinupad. Yung pantaga. Maaring Sabi ma-delay. niya nga sasabi niya, nangako na ako, tutuparin ko pa? Hindi si Popsi. Iba si Popsi. Aha. Diyan ako nakikilala ng madlang people. Wow. Pag nangako, tinutupad. Ako'y, kumbaga may word of honor. Yan ang tawag dyan. Oo. Anong klaseng maaring honor hindi yan? mo magawa ngayon pero madidelay siya pero mangyayari pa rin. Yung palabra de honor sa Spanish. Sinora Honor? Yes. Favorite ko yan. Wala na siya. Hindi buhay pa yan. Okay. Ay, bumati na tayo. Nako, baka Okay, mamaya. magbati na ta. 34 days na lang, Pasko na, guys! Laban, bawi.
dumating na tayo. Papadala din ako ng chocolate sa mga mababait. Ay, nasa dinala pala sa doctor si Matthew. Oy, Oo, yung hindi bumababa ang lagnat niya at saka pag kumakain siya, nilalabas niya. susuka. Oo, kawawa naman. Naku, baka huwag naman. Matthew, baya mo bibigyan ka ni Mamshi ng Jollibee. pang Jollibee. Yeah. Ayan. Kain ka na marami ha, mamaya. Oh, yung laptop daw ni... Biglang umapir si Ate Berna. Yung Ano? laptop ko ha, sabi mo ipapadala mo. Oo. Oh, ayan na. Pero, Biglang- hintayin mo. Darating yan. Oo. Hindi nga lang ngayon. Magpa-opera ka muna, ha? Kasi hindi mo magagamit yan pagka nakahiga ka sa kama. Okay, una sa ating listahan for today. Elaine Gonzalez. Yan. Okay. And Maridette Gamos. Yan, oh. Thank you dun sa iyong stars. Rachel Joy Bonete. Ayan. Pag-pray natin si Mat ha. Kawawa Mamaya. naman. Oo. Okay. Rachel Joy Bonete. Kumain ng beautiful Jen Nunez. Jen, Marin Jen. Yes. Jen ka na naman. Mel Cruz. Mel Cruz. Lala Carmina. Siyempre nandiyan naman si Odette Perez. Odetski. Nakakain na siguro ito. Sa parang Ogs. Si Elaine daw, nandun sila sa center. Nakapila po. May tumubo po ng mga butlig sa kasingaw, sa dila niya po. Nilagdat din po. Sino? Si Nathan. Siguro mga yung, dahil yung panahon, mainit tapos lalamig. Naku, ano ba yan? Ako'y nahihiwagaan sa Mga nangyayari. babies, mga Oo. magpagaling kayo. Pray kay Jesus, okay? Oh my gosh. Huwag naman sana. Oo. Hopefully maging okay. Yes. Yan. Nanay Marichu Gamos. Pastor Sammy Santos. Yun. Pastora Marivic Cruz. Yan, no? Ayan. Ang ating guest speaker last night. Yes, Ang thank galing you, ng thank kanyang you. na-share. Love and hate. Love and hate. Yan. Love lang, walang hate. Yes, Rosie Kulibaw. Lang Ramakula. Rosie. Silip lang muna daw siya. Okay, Ate Berna Delphine. Negra Pepita. Jing Pasqua from Dubai. Manilin Agustin. Ayan, Manilin. Hello. Okay. Si Pastor Sammy Santos. Siyempre. Pastor Sammy, ano ba yung pinadala mo na naman na caroling song mo? Mamaya i-play natin yung bago niyang composition. Second album na po niya yan. Oh. Okay, J. Tristan Alejandro. Bagong labas ng Viva Records. Karina Lucero Olediana. Magandang umaga. Good morning, good evening, Odetski. Odetski. Linggo na lang at December na. At tapos na kay paring Ogs. Yeah. Ogs the Pogs. The Pogs. Ayan, yung aking guru-guru na hair. Ayan. Syempre naman, Ate Berna, binanggit na po kita. Hindi nakikinig. Kaya gusto narinig talaga ng, ay nako, kailangan linisin yung kabilang tenga, ha? Baka hindi pantay. Okay. The one to guide us as another New Year start. MG. Hello din sa'yo, MG. Ayan. Let's see. Ay nako. Sarap po ng chicha namin ngayon. May nagdala ng kare-kare. Ayan. Nagdala Pritong na dilis. dilis. Pritong bangus. Bangos. Tapos meron din akong May- shrimp fried rice. Tsaka yung manggang, ang tawag dito? Yung nilagyan ng Manggang hilaw. patis. Yung medyo mahinog-hinog na. pero- Mahinog-hinog na. Tapos nilagyan ng bagoong. Iya. Bagoong na alamang. Iya. Yun. Wala na yun. Mawawala na yun. Nakakamiss yung mga ganong chibo, gano'n. Tapos,
meron kang Savior. ano ba yung lumpia? Rejoice, Orphelia. Kamusta na si Matmat? Rejoice, kumusta na si Matmat? Ano? Nasaan na kayo? Talk to you later, okay? Sana okay naman Ayan. siya. Ayan. Magpahinga muna. Ano kaya maganda sa galing magpa-check up? Oo, kauuwi nga lang. Hindi pa siya makakain yan. Kamo, ilalabas niya yan. So, ano kaya mo? Hindi ko alam kung ano sinabi ng doktor para makakain siya. Mangangayayat siya. Ay, nako. Let me be the... Mamaya, tatawagan kita. Hello, Matmat. Pagaling ka, Matsyuhan. Ayan, Mga bata naman nagkakasakit ngayon. Alam niyo, dito sa Amerika din uso na rin yung bird flu. Na naapektuhan yung mga bata naman. Baka yan something with connection sa bird flu. Hindi natin alam. Huwag naman po. Okay. Nako. Sarap ng chibog hanggang ngayon matigas pa rin yung tiyan ko. Dami ko nakain. Ako, wala na yan. Doon ako nasarapan dun sa, ano ba yun, ginataang sa puso ng saging. Yun, no? Sarap talaga. Si Nanay Marichu din, nagpapa-doktor din. Ay! Okay, mataas daw ang blood pressure niya. Yung kanyang diastolic ba yun, nasa baba, 80? Pwede pa naman yun. 80 okay lang yun. Okay pa yun. Oo. Yung itaas, yun lang ang importante. Ang sakit daw ni Nathan, foot and mouth disease. FMD. Sa kaya nakukuha yan? Sa mga pagkain na yung katulad ng meat na siguro double dead. Hindi naman. May sakit yung mga grabe naman. yan, may sakit yung mga Naku, mga karne. babies. Uso daw sa bata yung foot and mouth disease. Nako. Oh my God. Paano kaya naman yan? ang mga babies. Yung mga karne, huwag muna natin bigyan ng mga karne, mga bata. Isda na lang muna. Kaya mag-soup. Soup lang muna, temporarily. Habang hindi na-resolve pa yung foot and mouth disease. Saan ba nakukuha yun? Yung mga karneng una double dead o kaya yung mga karneng may sakit yung mga hayop Ay, naku. nung kinatay sila. Uy, grabe naman. Yon. Grabe naman. Kahit nalutuin mo yon, ando doon pa rin siya. Umahalo doon sa sabaw, sa katas. Wawa naman. Kaya kung sino yung mga nakakain, lalo yung mga bata, Ako, nagkakaroon ng iwasan sakit. muna natin ng karne po. Yes. So sa mga tuwid, Pag-pray natin sila lahat. wala mo nang kakain ng baboy, baka, tsaka manek. Ay, nakakahawa din pala. Nahawa po siguro sa classmate niya. Ganon. Nagkaganyan ka class. Airborne. Anyway. Mag-ano muna tayo, siguro isda na lang muna. Hindi, sa mga soft diet lang muna yung mga bata. Pero kung airborne yan, parang COVID na pag naano ka, dapat siguro yung mga anak natin, bibigyan muna natin ng mask. Pababaunan nyo ng mask. Oo. Para protection. 5 minuto na lang bago mag-iga Station 9. Umaga po tayo mag-start ngayon. Tatawagin natin Pastor James. At may meeting po tayo mamaya. Kaya, which is good naman para makakain sila na mas maaga. Ayan. Hello kay Mami Irene. Mami Irene, magandang morning. Ingat-ingat lang po na. Ay, kawawa ang mga bata. Oo. Mga bata. Nakakahawa pala yung Foot-mouth disease. foot and mouth disease. O airborne siya. Ayan. Kahit kayo dyan sa loob ng bahay, mag-mask kayo. Ano nangyari? Nandito sa bibig. Kinain mo Tapos, So, nasa hininga mo, ibubuga mo palabas. Kaya, importante ay naka-mask. naku, masakit hindi makakakain. Mga bata pa man din. Side effect niyan, either magdudumi siya, nasusuka. Kapag malala na, lalagnatin na siya. Ang gamot dyan, antibiotics. Oo, sigurado yan may mga gamot. Antibiotic yan.
tsaka siyempre pahinga muna. Oo, nako. I-isolate yung bata. Oo. O sino naman yung ganun, para hindi makahawa sa iba. Marites Castillo, Gabuat Castillo. Kumusta na Marites? Ayan. Naku, Ah. nakakahawa daw pala yun. Sa mga Kahit- matatanda hindi kahit- masyado eh. Mga bata. Mga bata. Kasi mahina pa yung mga immune system nila. Pero sila ang mas malakas makahawa. Ay, Yung yun ang mga bata. Yun ang mga magiging carrier eh. Siyempre, ganun talaga. Ingat-ingat po ano. Ay, naku, hawa mga bata. Mahirap na. Lalo sa panahon natin ngayon, lumalamig. Oh, by the way, ang taas ng dollar natin ng palit ngayon. Ha? Pinakamababa na raw ngayon. Dito ang palitan dito is nasa 58. Yung last, 61 ang palitan ngayon. hindi, sa ano, sa mga black market. Pero sa ano, yung mga bank, 58. Hindi, government yun eh. Sa Pilipinas. At pinag-usapan natin dito. Ewan ko. Kasi kanina in-announce nila $61. Doon. 61 pesos per $1. Ibig sabihin, hindi magandang economy ng Pilipinas. Yung Mahina. gumaganda economy ng ng Amerika naman. Oo, mababa ang pumangit ang economy ng Pilipinas. Kulang sa dolyar. Ayan. Kaya bumibili sila ng mas mataas. Ayan, mababa. Okay, hello po, Mami Irene. Mami Irene Manalo, ang pinanganak na Manalo. Upang tayong lahat ay manilang bendisyon. Kapag napagtanda, tayo'y nagkakaroon ng higit na pag-asa. Ay nanggigising na tayo'y magsimba. 59 daw ang palitan doon. Kasi dito 58, pero mababa yun, 59. Dapat mas mataas dyan ng Pinakamababa daw ngayon yung sabi nila. Dati daw mas mataas. So, bumaba na yung exchange rate. Doon sa may sa may Marikina, may pinagpapasalitan doon eh, mas mataas sa loob mismo ng palengke. Ayan. Black market yan. Hindi naman, meron talaga silang ano eh. Dong ding dong ding. Ding dong ding dong ding dong ding. Ding dong ding dong. Hello, Filanato Rivera Perez. Hello. Hello. Si Brother Oggs. congratulations kay Pastor Sam. Yung na-perfect niya yung ating Bible quiz yesterday. Yes. Ayan. So next week magbubunot na naman tayo kung sino yung makaka-perfect score ng 10 points. Siya ang lalaban sa susunod nating contestant kay Pastor Sam. Ayan. At pag may nakatalo kay Pastor Sam, ayun. Hindi, walang pwedeng tumalo kasi kung magiging kapantay niya. Kasi hanggang 10 lang ang questions, di ba? Ibig sabihin, pag meron siyang nagkamali siya sumagot, Okay. naka-perfect yung isa. Okay. Naintindihan mo na. Naintindihan ko. Very good. Ayan. Yes. Galing na naman. Bakit naglalaro ba ulit si Pastor Sam? Paglalaban-labanin sila. Okay. Hindi kasi Sinasabi ka? wala. Akala ko may sinasabi Ayan ka. ha. Love and hate. Ayun na si Baklaw. Say United na ta. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, Matthew, pagaling ka, baby. Parang mahina si Matthew dito sa ano niya. Grabe ka na, no pa yan. Nangihina. Pagaling ka ha, Matamlay. pagaling ka. Oo. Bibilang ka ni Ma'am Shi ng
Joby at saka si Nathan. Jollibee, Ayan. Jollibee. Yun ang gusto niya, Joby. Jollibee. Yun nga ang gusto niya. Tinuturuan ninyo ng Hindi, yun nga. maling... Bago yun, hindi Jollibee yun, Joby. Jollibee? Ayan. Mas mura sa Jollibee. Ay, hindi. Mas mahal sa Joby. Kayo, yan ang wrong teaching. Tinuturuan yung mali ng mga bata. Ang dami sinasabi, ang kulit. Ang kulit. Lalaban na ako, lalaban na. Lalaban ka na? Hindi. Lalaban ka na, ha? Hindi. Kesh! Hindi. Kesh! Huwag na naman po. Yan na naman. Kesh! Tama na. Pambirang nguso ito. Naispatan na naman ng mga paparazzi. Ay, nako. Ayan o. Sa pilitan na naman. Pasensya na po kayo. Si Papsi po ay gahasabol. Ay, gahasa po. Nagahasa na naman ako. Sabi ni Brother Rob, ganda talagang tingnan love team nyo. Brother Monsky and Sis Carrie. Yun ang pangalan. Brother Monsky and Sis Carrie. Sabi daw ni ang pangalan to? Si Matthew, sabi niya, yay! May sakit yan, ha? Gumaling, ha? Yun pala. Spirit of the Jollibee. Yun ang pala. Magaling ka, Matthew. Yun ang pala nagpapagaling sa kanya. Love ka. Ay, nako. Ganito buhay talaga. Doon daw kay na Pastor Sammy. Dito mas mura sa Jollibee. Jolicod, sa likod ng Jollibee. Jolicod? Naku, nanlaki daw mata ni Nathan. Narinig yung Jollibee. Paano naman yan? Paano naman yung isa? Sabi ni, yehe daw, yehe na matamlay. Yehe. Unfair naman dun sa isa. Kaya nga meron din eh. Di ba sinabi ko? Hindi ka na naman nakikita. Yan eh. Yan, tabla na. Bakit pati si Rejoice tumatamlay din? Ayan, na-send na daw ni Elaine sa atin. Ang laki ng siopaw talaga. Ang lolopet. Thank you. Ay, mga paparazzi. Talagang kolektor talaga ng mga... Ang gagaling talaga ng mga ito, manghuli. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pasensya na kasi si Papsi po ay laging nagagahasa. Sa edad kong ito ay gahasabol pa rin ako. Gahasabol. Gahasabol? Ano yun? Pwede na sa akin ng Burger King. Wala din akong ganang kumain, sabi ni Lala. Grabe sa walang gana, Burger King, oh. Meron din siyang foot-mouth disease. Baka lang foot disease lang yan. Pag foot disease yan, sister, alipo nga yan. Sabi ni Rachel, wala din kaming ganang kumain. Sige, meron na kayong foot disease. Alipo nga. Maria Estela Hamorabo, hello sister. Bira yan, lahat na nagkasakit na. Sabi ni Rachel, di kayo naniniwala, wala ako gana kumain. Hindi kami naniniwala. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba Nanto, nais ubo ko po ang paa ko. Ano? Ano sabi niya? Nais ubo ko po ang paa ko. Sabi ni Pastora Marvic, Papsi, nabago na po ako, ha? Nagbago na daw siya si Pastora. Nagbago na siya ng brand. Hindi na siya nakumukuha ng picture. Si Ate Berna, makikisama na din ako. Wala din akong ganang kumain. Wala na, lahat na. Meron kayong mga foot disease. Alam niyo yung foot disease, diba? Alipo nga. Ay, foot disease, hindi mouth disease yun. Anyway, cut na muna natin yung music. Meron po nagpadala rito ng entry niya. Ayun. At ito po, agad-agad? Isasali niya po ito sa Christmas caroling niya ito, no? Actually, kinompose niya po ito kagabi lang. At ngayon po niya ay, kanina sinend niya sa akin at sabi niya, Papsi, ito ay para sa mga angels
ng iRadio itong kinompose kong ito. Kaya, guys, panoodin po natin siya. Ayan na. Ay, tama na. Oh, pati si ano rin, wala na iRadio rin gana. family. La 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 Carmina, Joyce Orpilla at si Joyce Mendoza, Rachel Bonete at Grace Cabigting, Ate Mal Cruz at si Mami Irene, si Ate Klang Klang at Pastor Maribik, Nanay Marichu at Ate Jocelyn, Sister Maria at Sister Elaine, si Nanay Pastora Cordero Closer. Dito sa iRadio kami masaya, umaga pa lang ay tumatawa na. Mga problema ay nalilimutan. Ang husang iRadio pag naglalambingan, si Kuya Ramon at si Ate Karim, palaging nagbibigay sila ng blessing. Mga nakikinig sa iRadio, super excited pag tinawag tayo. La 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 Carmina, Rejoice Orpilla at si Joyce Mendoza, Rachel Bonete at Grace Cabigting, Ate Mel Cruz at si Mami Irene. Amen! Praise the Lord. Mwah, chuk. God bless. Sa mga ka-iRadio natics ko. iRadio family. Ang nag-umpisa talaga niyan. Ang nag-umpisa talaga yan, si Lala. Ayan. Lala. Kasalanan mo yan eh. Ayun tuloy, nakapag-compose yung tao ng ano. Naku, bigyan na daw ng jacket yan, sabi ni Pastor Og. Brother Og. Bagong iRadio station ID na yan. Christmas jingle. Dadagdagan pa yan. Dadagdagan pa ng mga ano. Oo. Ng mga pangalan. Ayan. Anyway, napag-usapan natin yung FMD na yan, foot mouth disease na yan. May umaapila rito at narinig daw niya yung mga pinag-uusapan natin. Actually, kasi kausap ko kanina si Sino? Jasmine. Oh, nandyan siya. By the way, hindi lang si Jasmine nandi dito, pati si ano pangalan nito? I Play Music City. Si Ronald De La Cruz, andi dito rin siya. Yung ating DJ. Ayan. Ayan, kumakain lang siya ng doon. At sabi kay Jasmine, pwede ba ako magpadala ng mga konting tsokolate dyan? O ba? Hindi na sa supot, 2x2 po na ano ito, na Toblerone. Ayan, no? Ang laki nun! Ha? Yung ganyan kahaba na Toblerone. Kasi merong isa po dyan na, ano, ang laman ng rep niya ay Toblerone lang ang laman. At least may laman daw na Toblerone. Walang laman, walang isda, walang ano, kahit na ano. Hindi, yun lang laman ng kanyang rep. Ayan. Kaya, ipapadala ko po ito para sa kanya, para ano niya doon sa kanyang rep. Kaso mas malaki yung Toblerone kaysa sa rep niya eh. Ayan. Di bibilan siya ng malaking rep. Ay, problema niya na yun. At saka yung mga iba rin natin mapagpapadala ng Sabi niya, sino na naman yan? Basta hindi si Rejoice yung bibigyan ko. hindi si Rejoice. Hindi. For sure yan, hindi. Sa iba ko bibigyan. Kasi yung mga laging absent, laging late, laging tulog, laging wala. Nagkakasakit siya at saka may mga events sila. Yun na nga, laging may event. Siyempre. Nag-i-event. Kaya nako. Pang AKP nag-expect. Pag AKP, ano yun? Nag-expect. Moset! Kaya papadala ko lang yung top notcher nating mga narito, yung mga maagang, yung early bird catches the fresh worm. Ika nga. Sino ang fresh? Ayan o, si Elaine Gonzalez. Sino ang Kabigting. Sino ang fresh yan? Kabigting. Wala ngayon si Mary Grace. I know. Si Bonete. Ayan, mga... Kasi laki daw ng bus yung Toblerone. Oo. Yun ang problema. No? Paano mo ngangat-ngatin ng isang piraso? No?
Ayan. For sure, hindi si Rejoice yun. Siguro makakarating na lang sa kanya, choconut na lang. O kaya... Yung ganyan kaliit na choconut. Yun na lang. Kaliit ng chocolate. Dati ganyan. Ganyan ang mga chocolate nung araw. Mahaba na. Ngayon ganyan na lang. Chocolate. Isang subuan. Pwedeng kainin ng isang baby. Bueno, tawagin na natin ang ating guest pastor for tonight. Andiyan na ba siya ngayon? Pastor James, are you in? Pastor James, Jeremiah pala. Ayan na. Ayan. Jeremiah. Christmas. Come in, Jeremiah. Show up yourself. Jeremiah pala. Ayan. Jeremiah. I'm here already. Yeah. No. Come in, Jeremiah. Turn off your Facebook. Yes. Okay, I am turning it off. Yeah. Hello, Pastor Abhishek. Yes. Namaste. 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 I Radio India. Okay, there you go. Yan. Why is it not? Okay, there you go. Namaste. Namaste. Okay, I fixed it. Hello. It means hello. Hello. Namaste, Pastor Vipin and Sister Kanchan. How many days more to Christmas? Okay, let me see. Hold on. I think I don't have my watch. Let me see. Hold on. How many more days till Christmas? Yes. In 34 days. No. Yes, I'm right. Merry Christmas. So you have already your plans on Christmas? Like, what gift do you want? Oh, is that a plan? I don't know. What do you mean you don't know? You're supposed to know. Like, you want to ask your mom or your dad, hey, I want a... or Santa Claus. Or maybe... we can get it timer. Different. Maybe I'm gonna get it different. Maybe. Time's up. Hello to Mama, Pastor Abhishek. Give my hugs to Mama. Mama. Okay. So thank you. you have no Christmas wish yet. So next time you have to ask your dad. Wait. Oh. I know what you want. You want a new phone? A phone? Yes. Oh, yes. Oh, yeah. Tell Mom. Huh? How do you know? Of course. Then the old phone you have, you give it to me. I'll send it to Manila. No, I'm gonna give it to my dad. Oh, bummer. Samsung family. Too late. Oh, no. Hindi pwede. Oh, no. Huh? Say, hindi pwede. Hindi pwede. Oh, no. Anyway, thank you for maraming salamat sa prayers last Sunday. I appreciate it. You feel better now? Mm-hmm. Yeah. And thanks to Ramon for doing this. No problem. Last Sunday morning, it was great. He had to keep me safe, so that's why I had a back. Don't worry. You're okay now? You have a back problem, you said? It's just my back only. Oh. Yeah, can you stand up by yourself? You know what? Yeah. Ladies and gentlemen, if you see this... You're gone. Well-rounded. Wow, that's a nice t-shirt. I like the pizza. That's a pizza. Why, salamat The po. round table? That's in Yeah, the round table. Pizza. Yeah. Have you tasted that? That's very good. Yeah, I just had it. Oh, you had it? You just had it? Oh, just what had it, flavor? What flavor do you have? Pepperoni? A cheese pizza only. Oh, cheese. Kasi the pepperoni pizza, I tried it so spicy. Oh, no good for you, huh? You don't like No, it? that is not good. Hindi na po po y- Oh, okay. Let me... They have different flavors. I like the bacon and Bacon? yeah, and with the meat flavors. Yeah. Meat flavors. Oh, Yeah. okay. I like those with Yeah, they're mushroom and they're asking you one time you go to the Philippines. Yeah. next year. Have you been to the Philippines before? Not yet. Not yet. Never.
Oh, You should go. right? Yeah. Tell your mom No, and no. dad. Doc- Oh, Ay, nako. tomorrow. Tomorrow. Tomorrow we go there. Okay. Too late. That's good. Give me tickets. Ugh. Okay. Anyway. Anyway, our okay. I don't know why. Nalaglag yung pantalon niya. Let me. What's happening? My pants. Okay. Our scripture readings for today. Anyway, my clothes are already fixed. Our scripture readings for today. We will be doing John chapter 15. Oh, my favorite. That's one of my favorites too. But I'm going to do only the first 5 verses for tonight, which tells us somehow the section is called Jesus and the Vine, followers are branches. So for the first part, it says, I am the true vine, Yeah. and my Father is the vine dresser. Remember that. Every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word I which have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides me and I in him, he bears much fruit. This will be the title of the devotion for tonight. Listen to this. For apart from me, you can do nothing. So the text will be in verse 5. So may the good Lord bless the turning of his words. And I already got the title of the devotion for today. For apart from me, you can do nothing. From John chapter 15, verse 5. Okay? Apart from me, you can do nothing. So there's something going to be going on tonight, because I will have to call on Pastor James to explain this verse about apart from me, you can do nothing. And God bless you all, and be safe out there and be patient. Thank you, Jeremiah. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Sundalo eh. Oh, nawala. Ayan. Ayan. Ayan naman eh. Oh. Kompletos Ricardos ah. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat na naman po at Biyernes. Ay, salamat. Musta po kayo lahat dyan? Ayos lang, ayos. Marami sa atin merong foot, mouth, and disease daw. Yung mga bata, nagkakasakit ngayon. Ay, nako. Kaya yun ang marami kang ipagpipray ng mga bata ngayon. Oo, foot, mouth, and disease. And mouth. Yung mga... Kasi nilalagay siguro yung foot sa mouth. Hindi. Yan yung mga hayop, mga karne na may sakit yung mga yung mga kinatay nila. Yan. Pag kinain, pati sila naapektuhan. Yan, yung anak ni Rejoice, yung anak ni Pastor Kiko. Si Rejoice din, meron ding FMD din. Yan, foot mouth disease. Yan. Hindi raw siya makakain ng Toblerone ngayon, kaya hindi ko siya padadala ng tsokolate. Uuwi kasi si Jasmine, kaya nandito si Jasmine. May mga ipapadala ko sa kanya para sa Pilipinas. Since may sakit si Jasmine, si Rejoice, gamot na lang papadala mo, wag na lang pa. sa iba ko na lang ibibigay. Hindi, Bigyan mahirap mo na magpadala sila ng ng gamot. portal, medical. Wala, hindi pwedeng gamot papadala. Alam mo naman bawal sa atin yung nag-i-import ka ng gamot eh. Ayan. At least US. No? Ba? Yeah. Siguro Made in the Philippines. papadala na lang natin yung mga yung iba tulad ni Toblerone. Oo, Toblerone. Baka yun ang gamot, yun ang mga gamot nun. No? Toblerone, gamot yun. Hershey's. Oo. Hershey's, Tic-Tac. KitKat. KitKat. Dudes! Ang alin, bakit? Halika, Pastor James. Bumalik ka, come on. Ayaw niya.
Para makita ka. Halika, papakilala. Kilain mo nga yan. No? Sino? Pakilala natin si I Play Music. Ayan. Hello guys. Oh, naku. May nyamanan. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga ginong at ginang dyan, mga hello, mga fans. Leho. Let's play music. Pastor, how are you? You look great. You look great. Great one time. Yan ang alam mong kumanta ng kahit maputi na ang buhok ko. Siya ba yun? Oo. Parang hindi nagbabago, ha? Kita mo naman. Mga tipong mga ang kapanahon nila Ray Valera ang dating eh. Yeah. By the way guys, si Ronald po yung nagkaka-crush siya kay Nanay Dolor. Ayan. Ayan. Hanggang si Rejoice ngayon. Oh my God. Nanay Dolor, kung nanonood ka man. Wala. Diyan lang. Bumati ka muna ba sa kanila? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po isa sa mga taga-subaybay nitong iRadio dito sa LA. Thank you. Alam mo, itong si Monski, anong pangalan mo ulit? Pastor. Ibang klase to. The best naman, the best. Walang pinagbago. Nagbago man to, puro spiritual na to, men. Ito lang, nagbago na rin ako eh. Diba? Ayan. Wala ka daw ba i-donate na cellphone? Magsishare lang ako sa dali. Sino bang naghahanap ng donation? Marami. Ganun ba? Kasi minsan may nabasagan ng cellphone dito. Siyempre naawa naman kami kasi ginagamit niya yung cellphone para manood siya ng iRadio. Nagpadala kami ng cellphone. Narinigan nila, nagbasagan ng telepono lahat. Pambihira naman. Malupit. Siguro, ang may tutulong ka na lang siguro, siguro mag-share na lang din ako. Kung yun ay nararapat sa kanila. Ano na lang, pamasko? $100 okay na yan. Nako. Sige po, basta't mag-aabot na lang ako rito. Ayan, may promissory note na. Basta't just the way you are lang. Pastor. Ay, si Pastor James. Pastor James. Yun. Kumusta ka na bakit mo? One manaw. Ilocano dito. Ilocano dito. Wey. Ilocano yung asawa ko. Taga-Bulacan ka eh. Ang layo. Bulacan. Anyway, good to see you guys. Hope to see you soon again, okay? Alright guys, man. Thank you, man. Thank you. Soon again. Enjoy ka lang dyan. Maalala ko kasi parang si Ronald eh. Maalala ko nung nag-Ilocano prayer kami. Siyempre, alam ko Ilocano yung asawa. Ang Ilocano yung asawa niya. Ilocano yung asawa niya. Ilocano yung asawa niya. Kaya tinanong ko kung kumusta yung prayer ko. Dahil nakalimutan ko yata mag-Ilocano. Ano siya? I know. Siya na pagtanungan ko. Kinausap niya Ilocano. Hindi para malumang Ilocano. Hindi nga. Ano yung taga-kabanatuan yan eh? Hindi. Bulacan pala. Bulacan. Taga-Bulacan siya. Ilocano yung misis niya, di ba? Oo. Nagtatry mag-Ilocano. Purong Ilocano. Kaya alam ko. Nakikinig lang kasi ito eh. Ayan. Ay, yung tubig mo. Nakalimutan mo yung tubig mo. Ang bahay mo, grabe. Parang nasa Rosemary Park. Rosemary Park. Tylenol daw padala. What? Ay nako. Tylenol. Yung mga gamot, mga pain reliever. Mahirap naman puro pain reliever papadala mo kasi masama sa kidney yun. As much as possible yung mga pain reliever, wag muna nating inumin pagka hindi kaya talaga. But anyway, Pastor. May gamot ako dyan sa pain reliever kasi gabi-gabi talaga ako, ginigising ako yung sakit ko eh. Ano nga? Motrin? Hindi. Ano? Sinasapak ko na lang eh. Para yung sapak kong gano'n eh, yung sapak ko na yun, yung nararamdaman ko kaysa yung, tapos sabi ni Estradelde eh, gusto mo maggamot? Gamot? Sapak na lang?
Sa sobrang sakit hindi mo maramdaman yung gamot, yung epekto niya. Pero pag sinapak mo na yung sarili mo, doon mo nararamdaman. Para yun na lang maramdaman ko sa sakit. Ang bihira yan. Ay, naku. Gabi-gabi na lang ito Dinadalaw ako ng ganito Walang paltos yan every night, ganyan? Oo. Alam ko, sabi mo, eksakto pa yung oras Every 11:30 o 1:30 ng umaga. Oo. Ginigising ako niyan. Baka Talaga na, pag ginigising ako, Lord, 5 minutes. 5 minutes ako ng 5 minutes, Lord. 5 minutes. Nakakatulog naman ako. Ay, naku. Baka ginigising ako ng Panginoon siguro sa oras na yun Kasi may mga importante pag-usapan kami, hindi na ko na nakakausap. Oo. Pero walang makitang solusyon yung doktor sa walang gamot. Kundi pain reliever lang. Hanggang ngayon nga tinitingnan kung paano. Baka kailangan yung lagyan na kayo ng stem cell. Ini-inject yun. If I have already exhausted everything at wala pa, Lord, kunin niyo na ako. Uy, grabe. Bahal na kayo. may iwan na kayo. Ang daya mo naman. In heaven, no more pain. Wow. Wala nang pain. Wala nang utang. No cancer. E di utang na lang ng utang muna. Yan. Kailan magbayad ka. Kasi kahit utang ka ng utang, pag marunong ka magbayad, hindi utang. Kasi binabayaran mo pag utang na hindi mo binabayaran, yun ang utang talaga ang mahirap niyan kung pagbabayaran mo sa makalawang buhay, I don't know, mas mahirap yun. Bayaran mo na ngayon. Kasi mas madali magbayad ngayon. Kaysa sa pag hindi mo nabayaran kapag ikaw ay wala na. Oo, mas mahirap. May kasamang interest yun. Kasi alam mo bakit? Sabi mo nakatakas ka sa bayad, no? Hindi ako nakabayad. Pinapanood mo yung mga anak mo, pamilya mo, baka sila magbayad Yun ang mahirap. Pero hindi naman ganun dapat Hindi naman dapat ganun na pinapasa yung mga utang na ganun Kaso nga, kung ganun nga mangyari, maatim nyo ba yung ganun na tinakasan mo yung responsibilidad mo? Yan. At ang naghihirap ngayon, ay hindi dapat naghihirap. Hindi naiwanan, Dapat yung hindi naghihirap, sila pinaghirapan mo. Kaya nasa iyo din yun It's a matter of choice that you do in this life, which will tell you ano magiging hinatnan mo at saka hinatnan ng mga naiwan dito. Kaya nga maganda itong ating pag-aaral ngayon dahil bakit ito yung napili kong paksa natin o aral natin about Thanksgiving. No? Ganda ito. Inumpisan kasi ni Pastor Rato nila na taos-puso taos-pusong pagpapasalamat. Kasi kung paulit-ulit na sinabi ni General kanina yung verse 5 na yon, maliban sa akin, wala kayong magagawa. Apart of me, Apart from do me, nothing. you can do nothing. Favorite Dito verse ko dapat yan. marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yes. Kasi kung sabi, Pastor, nakakagawa naman ako ng mga bagay-bagay. Good, nagagawa mo. Pero yun ba yung gusto ng Panginoon Diyos? Kasi kung titignan natin yung buod nitong chapter 15 na to, sa katunayan, ito yung mga Israelita na sinasabi na kayo dapat ang nangunguna na gumagawa na namumunga, kaso hindi nyo kayo namumunga. Sabi niya, dapat kayo yung kayo yung vine, kaso hindi kayo lumalago. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, I am the true vine. Mula ngayon, ako ngayon ang true vine, sabi niya, na kung sino man ang susunod. Ito, ang bawat sanga, sabi nga ito, na nanggagaling sa akin, at namumunga, ay ito ay magkakaroon ng masaganang dahil magkakaroon siya ng mga fruits, maging masagana ang kanyang takbo ng buhay dito sa mundo. Ngunit sabi nga dito nga sa Bible nito, dahil nga
Kung hindi ka naman nakakabit sa kanya, no, paano ka nga naman mamumunga? May mga sanga kasi na kon na kunwari nakakabit. Alam niyo ba 'yon? Kung titingnan niyo maigi na yung yung vine, no, kung nagkakaroon ng mga sanga-sanga to, mayroon din mga iba't ibang mga sanga na kumakapit. Pero hindi talaga 'yon nakakonect sa puno, no? Kunwari lang 'yon. And same thing with our life. Maaring sabihin mo na nakakonekta ka, pero kung titignan mo, kung harapin mo sarili mo sa salamin o tingnan mo yung sa kalikod, anong nangyari? Ikaw ba ay nagiging kaanyo ng Diyos or namumunga ka ba sa ayon sa kanyang mga salita? No? Kaya napaka-importante po dito na yung binitawang salita ng Diyos dito sa verse 5. Maliban sa akin, no? O sa ibang sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So ibig sabihin niyan, wala tayo talaga magagawa kung tayo ay hiwalay o hindi tayo nakakabit sa kanya. No? No matter what you do in this world, maring you could be successful, you could be someone, you could have a title of this and that, pero hindi ka naman nakakabit sa sanga, sa puno, no? Sabi nga ni Solomon, it's nothing. Walang kabuluhan to. Kaya nga, bakit tayo kailangan, we have to really pagsikaping hindi lang pag-aralan, kundi tignan ang ating mga sarili, suriin natin mga sarili bago tayo magsaya, bago tayo magsabi na salamat o Diyos, salamat, nagpapasalamat tayo, ngunit hindi naman tayo nakakabit. Kabit lang pala tayo. Diba? So, at least yung kabit, nakakabit eh. Yun ibig sabihin na yung bang pruning ba yun, yung iba yung hindi tapos halimbawa yung mansanas, no, pula, nakabit ka ng nagprune ka ng yung green, yun ang tinatawag na kabit, di ba? Buti nga yung kabit eh, nakakabit eh. Mali yata na puntahan yung kabit. Pumunta yung kabit. Buti pa yung kabit. Nakakabit. May pag-asa yung kabit, ha? Oh. Alam mo? Kasi alam niya eh. Kasi alam niya na yung pagkakabitan niya, siya yung magbibigay buhay eh. Oh. Kaso nga, sa buhay naman ng ating mga ibang tao, ibang klase kasi eh. Imbis na sila yung nabibigyan ng buhay na walang hanggan, sila yung humihigop ng buhay ng mga ibang tao eh. No? Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid na bakit itong paksa natin to ay napaka-importante na bigyan natin halaga ng taus-pusong pagpapasalamat sa Diyos. Kasi yung sinabi niyang apart from me, maliban sa akin, wala tayong magagawa. So in everything, lahat ng bagay dito sa mundo, gawin mo na kung gusto mong gawin. Pero kung wala siya, wala rin, hindi rin tayo nakakabit eh. Wala rin tayong pupuntahang maganda. Kundi sa ibang lugar na puro tawag nito, puro apoy. Puro paghihiyaw-hiyaw doon. Ngunit nga mga kapatid, it doesn't mean also na dahil tayo ay sinasabi nating ako ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos, sumasampalataya tayo, kailangan mayroon nakikita ng Diyos sa atin. Wag mo nang pansinin yung mga sasabi ng ibang tao kung ikaw ay namumunga o hindi.
Ngunit ang Diyos lang nakakakita kung tunay na ikaw nga ay namumunga. Kung ikaw nakakabit sa puno. Sabi nga dito sa 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 verse 3, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Lahat ng mga salita ng Diyos, lahat ng mga nababasa nyo dito sa Bible, lahat ng mga naririnig nyong totoong salita ng Diyos, nililinis tayo niyan eh. Alam niyo ba may kapangyarihan ng salita ng Diyos na linisin tayo? No? If we only allow ourselves to be clean, to be cleansed by that. Alam niyo yun, paano yun? Dahil nga sa kanyang salita, nawala yung mga pagmumura nyo. Nawala yung mga bagay na dapat alisin. Yun, linilinis tayo. May mga bagay din na salita ng Diyos na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin kasi may mga bagay na may nahihirapan tayong alisin. No? At hindi problema po yun dahil hindi naman po nag-give up ang salita ng Diyos na maalis yan mga bagay na yan. Maybe it takes mga ilang martilyo na ipukpok sa ating mga ulo, sa ating mga katawan upang sa ganun nga ay maalis ang mga yon. Dahil nga maaring ito ay it became an inborn, became kaugalian na nakadikit sa atin. Ngunit alam mo mga kapatid, habang may buhay tayo, hayaan natin na alam niyo yung kanang dentista, yung dentist na kapag kinakalikot yung ating mga ngipin napakasakit, di ba? Para matanggal lang yung dapat tanggalin. Ganun, pumayag tayo na ang salita ng Diyos ay gawin sa atin yon hanggang maramdaman natin yung sakit. Kasi kapag natanggal yon, ginhawa yun eh. It's like a thorn being pricked out from your heart. No? Bakit? Dahil nga kasi ugali ng tao to eh. Hindi naman ko sinasabi ng ikaw o sa ugali ng tao to na mayroon talaga tayong mga bagay na hanggang ngayon, hirap na hirap tayong sinusuko sa Panginoon Diyos. I for one, mayroon mga bagay na hanggang ngayon ay lagi akong pinagsasabihan ni Mrs. Alisin mo na yan. Tagalin na natin to. Linisin na natin yan. Ayoko pa. Pag ganun eh. Pinaghihirapan ko pa sarili ko gabi-gabi na inaayos yan. Yung mga bagay na dapat na natin tanggalin yan. No? But just pero sabi ko sa inyo to, habang may buhay ka, gawin mo na. Kasi kung wala ka ng buhay, di mo na magagawa yun eh. Habang may pagkakataon, let's do it. Kaya nga sa linggong ito, I will do it. Tanggalin ko na yung mga dapat tatanggalin. Aray, di ba? Mga aray. Pero mga kapatid, kailangan kasi natin talagang ipakita sa Panginoon Diyos na tayo ay nakakonekta. Kasi marami dyan mga sinasabing Kristiyano sila, maraming linggo-linggo na dyan sila, may mga taong ganitong buhay nila, ganyan. Pero kung titignan mo, hindi pala nakakonekta. No? Nandun lang parang sa kunwari, nakadikit. Oo. Pero kung tingnan mo ang buhay nila, no, ay nandun pa rin po sa dati. O mas masahol pa. Kaya nga, bakit ko nasabi ito? Kasi naging sabi ng Panginoon Diyos apart from me, maliban sa akin, wala kayo eh. Wala si Ramon, wala si Karim, wala ka, Pastor, wala kang ganyan. Maliban sa akin. You are nothing maliban sa akin. Kaya nga dapat kumabit tayo eh. Kaya dito lang nagkakaroon ng pagkakataon yung kumabit tayo. Yung tamang pagkabit. Ha? Yung tamang pagkabit lang po ang gamitin natin. Kumabit tayo sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. And this is what happened with the Jews, with the Israelites. Dahil nga sinarili nila to eh. Sinarili nila na ayaw nilang tawag nito, ipaalam, or to spread it out to the whole world.
Kaya sinrili nila ito eh. But thanks to some of them, the apostles, like Paul, na ang salita ng Diyos ay nakarating sa atin. Kaya nga sinasabi ng Diyos, kung hindi man magawa ang mga tauhan ko to, ang salita to, ako. Kaya nga, ako. Sabi ng Diyos. Kaya I am the true vine. Yeah? Ako. At sino mang kakabit sa akin, no, ay mamumunga. Tandaan natin mga kapatid, kung sabi the fruit, we will bear fruit. And in speaking of fruit, dapat kung ano po yung binibigay na fruit of the Holy Spirit, yun dapat ang nakikita sa atin. Yun dapat nakikita sa atin. Because before anything else, no, na magkaroon ng pagbabago, ang unang makitang pagbabago muna ay sa sarili natin. Kung dati ka pang mapalamuraw noon, siguro naman ngayon, sa haba ng panahon na ang salita ng Diyos ay naglilinis sa atin, nawawala na. And that was the first thing that was taken out from me. No, palamura, yung sigarilyo, ano pa. Ang pinakahuli marami. Yung patience ko, kailan ko lang na kanyan yung patience eh. Kasi kung minsan na may mga bagay sa ating buhay na kailangan iayos ng Diyos ayon sa mga paraan niya sa paraan niya. But let us thank God in all ways, no? In always thank God. Dahil nga maliban sa kanya, without Him, yung pagbabago na yan ay maaring pagbabago ng sarili o pagbabago ng Diyos. Binigay na pagbabago ng Diyos, no? Kasi hindi natin mababago ang ating sarili ayon sa kanyang kalooban, ayon sa panahon ng Diyos, kung hindi naman sa kanya. Kung hindi tayo nagtiwala sa kanya na may kakayahan ng salita ng Diyos na linisin tayo. Kasi kung sabi natin, kaya kong linisin aking sarili. Tama. Ngayon, linisin ko. Bukas, back to square one na naman tayo. Kaya mga kapatid, very short lang ang ating pag-aaral ngayon dahil gusto kong i-target yung point na apart from Him, maliban sa Kanya, and no other one else aside from the Lord Jesus Christ who could make us what He wants to be, no, in His own image, no. Kung di natin susuko ang sarili natin na kumabit sa tunay na puno. Kasi may mga puno-puno dyan na nagmamalaking puno. Ano nangyari doon? Dyan sa Pilipinas, no? Nakakalungkot yung mga nagsasalitang mga ganun na sila ang Diyos, sila ang Kristo. Ano ngayon? But again, let us pray for all of them. Dahil nga may mga reasons why things happen that way for us to realize, to know what is right and what is wrong. No? At pag nalaman natin yan, siyempre, doon na tayo doon sa tama. Kasi ang Diyos natin ay walang ibang ibinibigay sa atin kundi good at ang tama. Remember, when God created all these things, He said at the end, it is good. Diba? So that's where we should stay in. Remember Psalms 23, where He lays down his pastures in the green pastures sa green pastures. Dapat nandun tayo sa area where it is green pastures, not on the other area where it is dry. No. Minsan kasi napakasarap kasi bakit naman kasi napakasarap doon sa kabila? No. Ano pa masarap doon? Pansamantalang kasarapan, ngunit habang buhay na kahirapan. So, maraming salamat po mga kapatid. My point is that we give thanks to the Lord because apart from Him, we are nothing. Magandang araw po sa inyo lahat. Amen. Amen. Yan wala tayong magagawa. Haba kong mensahe sa inyo lahat. Wala talaga tayong magagawa kung wala si Lord. Maaring siguro ang gagawin natin yung gusto natin. Pero it will have a bad result. Diba? Yung, kasi pag pinilit natin yung gusto natin, hindi yung kagustuhan ng Panginoon,
ang mangyayari ay hindi magiging magandang resulta. Yeah. Minsan ba God will allow you maybe to go experience that. Mm. But He will always put in your mind na, kita mo, kailangan mo ako. On the little part, unless na maging manhid ng puso natin na, kaya nga wag nating hayaan na darating yung puso natin na maging beto. No? Pag naging beto ang ating puso, Beto. Kala Bato. ko na yun. bato? Ayun, bato pala. ikaw naging beto. At least yung beto, malambot-lambot pa. Pero bato. Huwag mong hayaan maging bato. Oh. Pero Ito meron po, bang ito nangyayari kasi- na kapag ang tao ay sinunod niya yung gusto niya at yung kanyang plano ay nag-work? So do you think is this also a part of God? Bawa, meron siyang gustong mangyari. Pinag-pray niya. Pero nagmamadali siya. Hindi pa nangyayari. Ano? Pinilit niyang mangyari ito. Nagawin pa rin. So do you think, and then it succeeded? Do you think it's God's will or God's plan? Ganon? Ito lang masasabi ko kapag it's God's plan. Kahit pinilit. Kung ang isang tao ay lalong lumalapit at makikita mo ang buhay niya, lalo pang siya malapit sa Panginoon Diyos. I don't have a problem with that. Pero kung yung mga bagay na ginawa niya ay lalo pang successful man, more than what he thinks, napapalayo naman siya sa tao at hindi nakakapagbigay kaluguran sa ibang tao, I guess it's not God's will. Kasi ang tao pwedeng niyang gawin yung gusto niya. Amen. Kaya ng Panginoon Diyos niyan. And let us see how you would work out. Pero kapag pag natanggumpayan mo yan at binigyan mo ang Diyos ng how do you call this, glory dahil sa nangyari sa'yo at lalo kang lumapit sa Diyos at mga tao ay napalapit sa Diyos dahil sa ginawa mo yan, still God's will. So what are the Kasi things the that will of God is ang gagawin mo ay lalapit ka at ibang tao napapalapit sa kanya. So ano yung matatawag o masasabi na mga bagay na hindi natin sinunod ang Diyos? Yung apart of me, Apart from me. from me you cannot do nothing. So ano yung mga bagay na yun kagaya ng Kaya alam mo kapag nakakabit ka sa puno, wala kang gawin kundi simutin yung nasa puno para lumago ka eh. Correct. Ano yung nasa puno? Puro magaganda eh. Mga aral ng Diyos eh. Kaso, nasa ibang puno ka, kunwari nakakabit ka, pero sinisimot mo yung ibang puno na puro naman na hindi kay Diyos. Hindi nakikita rin ang mo nun, ang buhay mo. Maaring nagkukunwari ka. Pati sa mga turo mo, pagsasalita mo, tama. Pero hindi ka nga namumunga eh. Hindi namumunga eh. Kasi ang pagmumunga ng sinasabi ng Diyos dito, dahil nga sa kanyang mga salita, namumunga ka eh. Namumunga ka, you are changing. There is a transition in your life na yung mga salita mo ay linilinis ka eh. Kaya nga sabi ko yung mga fruit of the Holy Spirit, ano ba yun? Nagkakaroon ka na ng joy. Nagkakaroon ng peace. Kahit na sangkatutak na bagyo dyan, there is always peace in you. Dahil, alam mo eh, sumusunod ka dun sa salita ng Diyos eh. Alam ko, 4 na bagyo, 8 na pala yun, 8 na bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ngayon nalampasan mga Pilipino. Why? Perseverance maybe? What? There is trust in the Lord? Di ba? Is it not something that nakita nyo sa sarili ninyo mismo na ganun ang buhay ng tao? Kaya nga kung hindi ka nakakabit sa tunay
sa tunay na puno, which is the Lord Jesus Christ, iba ang magiging ang bunga mo eh. Kagaya ng kung nakakabit ka kaya sa the other side, ituturo sa'yo at magaganda naman eh. Pero ang output nun eh, maraming nasasaktan, maraming hindi nagugustuhan ng mga ginagawa mo, sinasabi mo. Akala nila may halo ka. Oh. Yung pala sa likod, sungay. Ganun pala ba ganun eh. May mga taong ganun eh. Hindi lang natin alam. Pero, mga kapatid, in spite of that, let us not look at those persons, but look at ourselves. Kung tayo ay mismo, ganun nga. Baka ganun din tayo eh. Diba? Baka ganun din tayo. Kaya let us look at ourselves. Kasi, maliban nga sa kanya, wala tayong magagawa eh. Kung hindi tayo trustful, faithful sa kanya, na nakakabit sa kanya, at doon tayo nakakatingin sa ibang tao, baka ganun din tayo eh. Baka masasabi natin, oo nga, nakakabit ako pero hindi pala. Alam mo ba yung umiilaw ka pero akala nila hindi na pala nakakonect. Yun eh. Dahil magaling tayo eh. Magaling tayo. Kailangan dependent tayo sa Panginoon parati. Yung lahat ng It bagay, takes, even we want something, may gusto tayo, we pray for it, pagdasal natin, and then siyempre gagawa rin tayo ng paraan, pero according to God's plan, hindi yung gusto natin. Ang kaso nga nangyayari, Pastor James, ay pinag-pray natin, tapos nainip tayo, yung nagmamadali tayo. Yan ang problema, no? Pag nagmamadali na, Lord, kailangan ko na hindi na ako makapaghintay. Then gumawa ka ng paraan. Yun ang nagiging problema na kapag hindi natin hinintay yung God's time at yung time natin ang sinunod natin. Yes. I-evaluate what you have said, no? Tayo ang gumawa ng paraan. Pero hiniling natin ang Diyos ang gumawa ng paraan. Pero sa sinabi natin, tayo gumawa. Wala na, hindi lang ang Diyos ang gumawa ng paraan. Tayo lang gumawa ng paraan. Because, yun na, nainip tayo, kailangan natin. Hindi natin hintay yung tamang timing, tamang paraan, tamang paghudyat ng Panginoon Diyos. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi para sa atin yan eh. When the perfect timing of God comes into those mga iniling natin, may ibang tao mamamangha eh. May ibang tao ang mabibigyan ng, yan ba ang Diyos mo? Kasi sabi, you allow God to work eh. Hindi yung ikaw gumawa eh. Kasi kapag ikaw gumawa, sabi mo ni Brother Manuel, kapag gumawa, ang mga tao nakatingin sa'yo eh. Ang galing ni Pastor James. Siyang gumawa niyan. Ang galing. Ang tenga ko naman pumapalakpak. Di ba? Kunwari. Pero hindi na alam na kasunod na pala yung timing ng Panginoon Diyos. Sana, no? Kasi kapag ganun yun, nakalimutan mo na ang Diyos dapat ang palakpakan eh. Dapat ang Diyos ang gumalaw na that's a miracle. That's something na hindi yung, ay, Pastor James. Ganun yun eh. Inunahan natin siya. Inunahan natin dahil nga nainip tayo. And look what happened to Saul. Nainip siya eh. Sabi niya, hintayin mo yung alagad ng Diyos para ipag-pray to. Hindi. Siya nag-pray. Siya na naggumawa ng mga rituals. O ano nangyari? Dahil sa ginawa niya, linapastangan niya ang tao ng Diyos. Amen. Linapastangan niya ang Diyos. Inunahan niya lahat eh. Nainip eh. Kaya it's one virtue, isang kaugalian ng tao na huwag tayong mainipin. Pastor, kailangan ko kasi ito kasi marami naghihirap sa Pilipinas. Marami tayong ganito. Oo. Totoo yun, di ba? Kawawa naman sila, Pastor. Hayaan mong Diyos kasi. Nanalangin ka na ba na parang Diyos ang gumawa ng paraan? O tayo gumagawa ng paraan? Tandaan mo to. There is no believer of God na pinabayaan ng Diyos eh. Di ba? Mayroon bang pinabayaan ng Diyos na manampalataya sa Kanya?
Wala eh. Pero tayo, nag-iisip tayo na gano'n eh. Kawawa sila eh. Mm-mm. Ang dapat tulungan natin yung hindi manampalataya eh. Kasi kapag manampalataya ka na, Kristiyano ka na, that's God's problem na yun. Di ba? Kung paano sila ngayon mabuhay. Kasi dapat ang Diyos na yun eh. Pero kung tayo pa rin ang gagawa ng mga paraan yan, I guess, mali eh. Alam mo, nakita ko lang yung kanina umaga eh. Habang nagmamaneho ako. Sabi ko, walang problema yung nagtutulungan tayo mga Kristiyano. Pero there are more kasawing palad eh. Nangangailangan ng tulong ng iglesia. Correct me if I'm wrong. No. Kung mali man ako, pagsabihan niyo ako. Pero walang tao ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. No. Agree ako dyan. Kasi, kaya ka nagaganito dahil pinapabayaan mo sarili sa pagkakabit sa Diyos eh. Oh. Kaya turuan natin yung mga kapatid natin na gano'n, hindi yung baka makapagsalita ako ng hindi maganda eh. Kasi it's sometimes na tingnan natin na kung sino talaga ang hirap na kailangan bigyan ng tulong. Kasi kung tatandaan natin to, wala namang Kristiyano na naghihirap eh. Kasi nasa kamay na ng Diyos yan eh. Sa kamay ng Diyos yan. Let's not problem those problems. Let's problem those things na hindi pa wala pang hindi pa sila nakakakilala ng salita ng Diyos. That's where I stand. I guess that's where I stand right now in regards to those things that some churches, some people ay gano'n na lang ang kanila. Pero wala akong problema sa pagtutulong. Wala akong problema sa pagtutulong. Okay. If there is. Pero the mindset dapat natin na gano'n eh, tayo kapag Kristiyano ka na, alam mo kung paano ka na eh. Okay, may tanong dito, Pastor. Yes. What does it mean sa Bible verse? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Does it mean He will get rid of you? Ha? Ano yan? Oh, Ano to? every branch in me that does not bear fruit, Okay. He takes away. Oh, tama naman sinabi ng Bible, di ba? Tatanggalin ka niya. Kasi ang tignan mo kung paano ngayon yung puno at saka yung mga branches mo ron, kapag mayroon kang halaman na ganun, di ba tinatanggal mo yun mga yun? Para tuloy mabigyan ng pagkakataon yung iba na mamunga. Yung mga hindi na mamunga, tinatanggal mo na yan eh. Hindi na kailangan yun eh. Kasi they're good as dead eh. Hindi nga namumunga eh. Walang, ano pang sese doon. Kaya tinatanggal yan. Pero yung namumunga, prinupro yan, inaayos yan. Dahil nga, gusto pang lumago, di ba? Ngayon, ano ba yung tanong niya? Kung ikaw ay isa sa mga sanga na hindi namumunga, maaari sigurong yung parte na yan sa buhay mo, kailan tanggalin na. Hindi ko naman sinasabi na buong buhay mo, ikaw mismo yun. It is, this verse is matalinhaga eh. It doesn't mean na it may cost your salvation. Maaari, other preachers use this as a cause of means of salvation. Pero let us look at the story behind what the Lord is teaching us. No. Is it totally salvation na tinatanggal ka dun? Maaari. Pero it is about the fruit eh. Yung isang buhay ng isang tao na hindi namumunga. Okay, hindi ka nga namumunga sa isang bagay na to, pero on the other side, namumunga ka naman ganun. Di ba? Let us leave it to God. Let us leave it to them on how we are connected to them. Pero importante kasi dito, are you connected? Kasi kahit na sinabi mong connected ka, pero hindi ka naman mamumunga, are you really connected? Kasi if you are connected, mamumunga ka eh. Bakit? Nandun ka sa
nandun ka sa puno na puro daluyan nun, puro nutrients, puro magaganda, imposible hindi ka mamumunga. Oh. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos, yung mga hindi namumunga dyan, kasi kunwa-kunwari. Kunwa-kunwari. Kunkundit. Alam mo yung kunkundit? Kunyari, Kundit. Ilocano. Kunkundit. Oh. Kunkundit. Napukunwarihan na nakakabit. Oh. Yun lang, oh. Sige na pare, kabit lang ako. Kabit lang. Oh. Oh. Hindi mamumunga yun. Kaya, the chapter is allegorically and tawag dito yung matalinagan sinasabi na maaring may mga ibang meaning pang ibig sabihin ng Diyos. Pero what is he telling us? That kung hindi ka konektado sa puno, tunay na puno, talagang hindi ka mamumunga. At talagang aalisin ka. Kasi hindi ka nakakabit eh. Pangkuang ka lang doon. Panggulo. Oo, kasi hindi, kaya nga siguro hindi mamumunga yung mga iba dahil naka-cover ka sa kanila eh. Di ba? Naka-cover ka sa kunwari, nakabit ka nun, saling pusa. Kaya kapag saling pusa ka, mag-enroll ka na para totoo na. Maalala ko, saling pusa lang kami noong elementary. Oh, kaya pinag-enroll na kami. Oh. Yeah. Okay. May mga question ba tayo? Wala na. Sabi ni Ay, ito, Sabi meron ni pa isa. Elaine, ano man po ang pinagdadaanan, di po tayo pinababayan ng Lord. Basta lagi lang magtiwala sa Kanya. Ayan. Sabi ni Jamaica, wala pong pinababayang anak niya si Lord. Sabi nga po sa Kanyang salita, both masama at mabuti na arawan at naulanan. Ayan. Ang importante dyan kasi, kahit nagtitiwala ka yan, kasi may mga tao din nagtitiwala sa Diyos eh. Hindi naman sila nakakabit. Tandaan natin, sabi nito, ang nakakabit, no? Nakakabit sa puno. Yun ang tandaan natin. You are a part of the branch of the branch. Tama ba? Of the vine. Kasi kung hindi ka rin nakakabit sa puno, maaaring mayroon kang tiwala, mayroon kang patotoo, pero kung hindi ka nakakabit, you're nothing. No, you're nothing. Kaya importante kaya nga, bakit ko lang sabi to? Alamin natin sa sarili natin na, Lord, nagpapasalamat ako. Kasi ito yung month of Thanksgiving eh. Bakit ka magpapasalamat sa Diyos? Bakit ka nga magpapasalamat sa Diyos? Tandaan mo, apart from me, you can do nothing. Kaya tayo napapasalamat. Pero kung di mo naman makita sa sarili mo na nakakabit ka sa Diyos, dahil nga sa takbo ng buhay mo, bilang sinasabi mong isang Kristiyano, hindi nakakabit, anong pagpapasalamat mo sa Diyos? Anong pagpapasalamat natin sa Kanya? I guess magpasalamat tayo sa Diyos dahil nga tinawag tayo at sino man ang magbigay ng kanyang pananampalataya sa Kanya, those who believe in Him. Kaya yung malaking ibig sabihin yung believe in Him ay siya yung kumakabit sa puno eh. Meron ba yung linggo nakakabit ka, Lunes hindi na? Ask personally yourselves. Ako, alam ko sarili ko eh. Oh. Kaya naituturo ko sa inyo to dahil nadadaanan ko yan eh. At nung nakita ko sarili ko, Lord, ganito lang ba ako nakakabit? Paputol na. Paputol na. Kailangan, Lord, pwede ba when you see yourself humbly asking for, alam nyo, mahirap kasi yung kahit pastor ka na maraming nakakalungkot nga eh na makita mo yung mga ibang pastor na akala mo nakakabit, hindi pala nakakabit eh. Alam mo, hanga ako kay Kibuloy noon. Napakaganda mga aral niya.
Pero pinapanalangin ko pa rin na magkaroon ng pagbabago eh. Kasi malaki ang kapag talagang makuha niya talaga yung pagbabanumbalik sa Panginoon Diyos si Kibuloy. Marami ang mababagong tao din eh. And that is what you call maraming yan ang harvest na tinatawag na bumanumbalik sa Panginoon Diyos. Kaya wag natin ismulin o mga ganung bagay. Let us pray for them kasi napakataas ang ang lipad nila, di ba? Maraming inakay yan eh. Kaso kailangan yung prayer natin na manumbalik sa totoo. Yun, marami rin babalik sa Panginoon Diyos. Yun ang kaluluwang naliligaw. Yun ang kailangan na sa panalangin natin yun. Isang panalangin lang mga kapatid para sa kanila. Maaring bagbago isip ng Diyos sa kanila. Kaluluwa din yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you Pastor James. Pag-pray natin yung mga batang may sakit ngayon. Si Matthew. Ano sabi? Mouth and foot? Ano? Foot and mouth disease. FMD. Uso dito, meron ba dito o sa Pilipinas? Meron din dito, no? Oo. Nakakahawa pala yun. Mga bata ang tinatamaan. So, isang payo ko lang mga kapatid, no, sa ating mga kababayan. Kasi ang Pilipinas kasi ay one of the Christian country in Southeast Asia. Yan ang talagang tatamaan ng kalaban yan. Iniling ko na lahat tayo ay magkaroon ng kalakasan sa pananalig natin sa Panginoon Diyos. Dahil nga sa pagsubok na dadaanan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa nangunguna. Dahil nga kasi kapag nawala ang Pilipinas sa panampalataya, natitirang pinakamalaking Kristiyano na bansa sa Southeast Asia. Makikita nyo lang kung paano ngayon mawawala ang ugnayan, yung pagka-connect ng Pilipinas sa puno ng Israel, sa Israel. Ito sinasabi ko mga kapatid, magpasalamat tayo dahil ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking Kristiyanong bansa sa Southeast Asia. Kaya anumang mga bagay na pagdadaanan nyo dyan, mahirap nga sabihin na count it all joy, no? Pero maglakas loob lang tayo sa Panginoon Diyos. Magtiwala sa Kanya na yan ay lilipas din. Mga sakit, mga sakuna, mga yan, ang ipabahara nyo sa Panginoon Diyos. Kasi ang sino man hindi nakakabit sa Israel, hindi nyo sa Panginoon Diyos, wala. Hindi magiging progreso. Tandaan nyo lang, who hates Israel, I will hate them. Those who will love Israel, I will love them. Yan ang sinasabi na nakakabit sa puno. Kahit anong bagay. Kaya panalangin natin ang ating mga ating presidente na wag niyang alisin ang pagkaka-ugnayan ng Pilipinas sa Israel. Di nyo ba alam ng Pilipinas, napakaganda ang ugnayan ng Israel sa Israel? No. Hanggang ngayon. Hindi lang binubunyag yan, pero noon pa yan, naipangako na ng ating mga presidente noon na tutulong ang Pilipinas sa Israel. Kaya mga kapatid, tinatamaan kayo dyan dahil nga yan ang ating mga pangako sa Diyos. Pangako sa Panginoon Diyos. Kaya huwag kayong bumitiw o alisin ang pagkakabit niyan. Amen? Amen. Thank you, Pastor James. Okay. Ipanalangin natin mga yan dahil talagang matindi ngayon ang labanan, no? Sama din si Odette. Yan, si Odette. Siyempre, si Rachel, dadalawin namin sa Sabado na. At lahat ng may mga karamdaman dito.
Yeah. Si Pastora Ellen, okay yata yung surgery niya. So, praise God. So, yung dalawang bata, si Nathan, Nathan saka Nathan, si Matthew, si Kasama natin Rachel, si Odette, always. Odette. Oo. At lahat ng may mga karamdaman pa. Si Ate Berna. Gusto nilang walang karamdaman na. Mhm. Hirap. Mhm. Papasaya lang ako dito mga kapatid, pero nalulungkot ang puso ko sa mga narinig ko mga ganyang bagay. Ngunit, nandyan yan eh. Ako man ay nasa banig din ng karamdaman, ngunit tinatawanan ko na ang problema ko. Dahil, kasi kapag hinayaan ko ang problema tumawa sa akin, lalo ako malungkot eh. Si Baby Coco, sama din natin Baby Coco. Oo. Amen. Amen, amen. May kanta pala si ko kanina na tungkol sa mga problema. Na pag sa iRadio nawawala problema. Parang mali yata yun. Palitan mo kaya. Si ano? Daingan na problema. Si Kaambo yun, Kaambo. Well, anyway, maraming napakaganda yung kanta ni Kambo. Salamat sa talent mo na yan. Pagpatuloy mo at sana po ay marami kang mapapaligayang tao. Sige, let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo. Nakikita po namin ang katotohanan, ang realidad ng buhay. Ngunit ang katotohanan po ng iyong mga salita ang dapat namin pong panghawakan. Maybe reality will only show us this and that, yet Lord, your words will last forever. Sabi nga ninyo na magugunaw man lang lahat, ngunit ang iyong mga salita ay siya pa rin nananatili, buhay. Pero Diyos, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin bilang isang mga manampalataya, bilang isang mga sinasabing anak ninyo, Panginoon. Sana po mayroon kaming pagkakataon na suriin ang aming mga sarili. Natingnan nga kung tunay nga po kami nakakabit sa puno, sa tunay na puno. Kasi baka nakakabit kami sa ibang klaseng puno. At ganoon nga Panginoon na sa aming pagsusuri ay magkaroon din po kami ng tamang pag-aayos ng aming mga sarili sa inyo. At sana po ay makita nyo rin po kaming namumunga ayon sa inyong kalooban. Dahil nga ito po ang iyong nais na lahat na nakakabit sa tunay na puno ay mamumunga. At sana po ay makitaan nyo po kami ito, lalo-lalo po ang aming mga pamumuhay, ang aming mga ugali at aming mga sarili. Pero Diyos, aming pong nilalapit sa inyo, mga bata, maging man mga matatanda, at lahat kami, Panginoon, dyan sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas na tinamaan po o dinapuan po ng mga sakit. Nakakaibang sakit na maaaring di po namin po alam kung paano po mabigyan ng lunas nito. Ngunit kayo lang po ang pinakamagaling na doktor. Kayo lang po ang may kapangyarihan na amin pong hinihingi para sa mga batang ito. At sa mga ibang nagkakaroon po ng mga karamdaman. Iba't ibang klaseng karamdaman ang dinadanas po ng aming mga kapatid, aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, mga kakilala, at ganoon din po sa mga aming mga kaaway na nakakaranas nito. Dahil nga Panginoon ay sila po ay mga Pilipino na nandyan po sa isang bansa na itinalaga po sa Southeast Asia na pinakamarami pong manampalataya sa inyo. At dito po ay gayon nga ay marami din pong mga kaaway na guluhin ang kanilang panampalataya. Sana po aming panalangin sa lahat sa kanila ay magsipitibay ang kanilang panampalataya kahit na po ay anong klaseng mga problema ang dumadaan sa kanila. Ipagtiwala lang po ang mga bagay na yan sa inyo at sa ganun nga makita nila ang kaginhawaan, ang katuparan
At higit sa lahat, Panginoon, ang mga paggabay, pagmahal na yung inaalay po sa inyong mga anak at at may mga tapagsilbi, Panginoon. Maraming salamat din po sa aming mga tagapakinig ngayon sa aming tema na pagpapasalamat sa inyong anak ni Kristo. Dahil nga, Panginoon, kung hindi man kami nakakabit sa inyo, ano po ang pagpapasalamat po namin? Kaya nga po kami po ay kumakabit sa inyo bilang isang maging man siguro dahon o sanga, ay gusto po namin pong manatili sa inyo. At sana sa aming pagpapanatili sa inyo ay patuloy din po kaming gawin ang mga dapat po naming gawin sa inyong mga utos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na may magawa ang mga utos na to upang sa ganun nga ay makitaan niyo naman po kami ng mga pamumunga sa aming buhay. Sa iRadio, kay Brother Ramon, Sir Karim, na patuloy na ginagamit niyo sila na pumapagitna sa mga buhay ng mga mampalataya. Sana po ay bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng mga pagkakataon na lahat ng kanilang mga nais sa kanilang puso na proyekto para sa iRadio at sa mga taong lumalapit po sa kanila, mga iba't ibang klaseng mga problema, pagdadaing, ay sana po ay makakuha sila ng mga kasagutan mula sa inyo. Mga pangailangan ng bawat isa ay maibigay nila na galing po sa inyo. Dahil alam ko, Panginoon, na mga ito ay di nyo papabayaan lahat ng mga taong sumasampalataya sa inyo. Salamat, O Diyos, dahil may mga programang ganito na sana po marami pang taon, marami pang araw na iyong ipagkaloob sa kanila. At sa aming lahat ng mga nagtuturo, baguhin niyo rin po kami, Panginoon, sa aming mga pananaw. Higit sa lahat, Panginoon, ang amin din pong maayos na pagkakabit sa inyo. Dahil sana po sa mga bagay na aming pinagdadaanan ay nakikita po namin kano ang dapat at ang dapat hindi. Sa aming mga pag-uugali, sa aming mga pagtatalaw sa iba't isa, sa pagtutungo sa isa't isa, sa pagbibigay ng iyong mga salita na walang iba kundi ang buong katotohanan. At sa mga buong katotohanan, Panginoon, dito po kami lalong nagpapasalamat dahil ito ang nagbigay buhay muli sa amin upang sa ganun nga ay mga ibang tao din po na gusto nyong ilapit sa inyong trono ay makitaan ang aming ilaw at ang aming mga buhay na galing sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat po tidalagin namin sa matamis na pangalan ng Yesus Kristo. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastor James. Thank you, Pastor. Maraming salamat din. Kita-kits na lang tayo ulit sa Sunday. Sa Sunday Sunday. All right. Okay. Thank you, Pastor James. Good night. God bless po. Yan. Okay, bye-bye. Pastor James Valdez, maraming salamat sa na-share ngayong gabi. It's about the apart from me, you can do nothing, from the book of John 15, 1-5. Favorite ko yan. Ayan. Sabi nga ni Odette, yung ang meron siyang yung nakakabit means na meron tayong may personal na relasyon ka sa Diyos. At imposibleng di ka mamunga pag ang utos ng Diyos ay magiging gabay mo. Amen. Yeah. Totoo yan. Kailangan yung kinakapitan natin, yung relasyon. Ibig sabihin na yung nakakabit sa puno, hindi naman literal na tayo ay nakakabit sa puno, kundi tayo ay nakadikit sa Kanya, nakakabit tayo sa Panginoon. Kung ano yung puno, siya daw ang bunga. Ang Diyos ang ating puno. So, kung ano yung Kanyang pamamaraan, Kanyang ginagawa, yun ang ating sinusunod. So, parang magulang yan. Ganon din tayo sa ating mga anak. Ganon din sa ating mga puno. Gagayahin natin kung ano yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon.
time to go, guys. Maraming salamat po sa inyo and see you again tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Good night and God bless po sa inyo lahat. Good. Nga ang Sir Ipi. Umili ang Pilipino. Ang yaman na unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.